time she will receive the smallest gift sa birthday niya. Some people might hate me, maybe because sa akin more on, hindi nila ako napi-please. Kasi, di ba, hindi mo naman kailangan i-please ng isang tao. Kung gusto ka yun kahit ano pa, di ba? So, ganyan. So, ang hirap kaya mamuhay na piniplease mo lahat ng tao. At saka, ang hirap din mamuhay na piniplease mo so you are not the real you, di ba? So, parang you're trying to fake yourself para lang magustuhan ka ng ibang tao. Hindi ba mahirap yun? Parang hirap nun. Ako kasi, I'm so comfortable with myself. What I am, what I said, is really based on how I felt. Hindi yun dahil sa gusto ko i-please yung ibang tao. Yan, si Beatrice already eating the fries. How's the fries? Good. Okay. So, we have the coleslaw. Kakagawa ko lang. Coleslaw? Because i-pair niya ng asawa ko with the chicken. This is chicken breast, fried. Fries, rice, and may sausawan. And Beatrice, why are you here? Your food is there. Go na. So, yan. Ganyan lang yung ano natin. Yung ating food for today. No, baby? Do you like it? So, gustong-gusto niya yan. Yan, ginawa ko yan dito sa bahay. Oh, good. Crunchy. Dahan sa madbanda. Okay. I don't want to be I want some papa. Why you don't want to be there, Papa? I don't like it. I'm not photogenic. Move it from me. Upset. He's upset. Mama, please just like papa. Okay. That's it, Papa. Mahal na mahal yung papa niya, di ba? Ako pa yung palaging ano. Mama, what is this doing here on my plate? Put it there on the top. Thank you. Okay. So, bali today, medyo malamig at saka umuulan. So, as you can see, yung fireplace natin ay naka-ano pa rin. Halos araw-araw yan, buong araw. Naka-on. Ayan. This is the certificate na absent si Beatrice for 5 days. It's from the doctor. So, yeah, malamig pa rin. So, we have to, at yan, I really turn it on all the time para, ano siya, this is the corner is a bit dark, so, maganda siya tingnan. Di ba? So, Beatrice is here. Dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang table and chair, ang kanyang tukador, because the vanity table. So, it's also, kasi ito, removable to. Pwede siyang tanggalin kung gusto niya. Pero maigi na rin. Double purpose vanity and study table. So, yun. She is answering a lot of her assignments. As usual, inuuna niya yung math. Tapos siya sa math, ilang pages to? 5 pages? 4 pages. Tapos ngayon, she's answering the letter. What are you answering now? Letter B. So, letter B na alphabet. B. Oo. Kasi hindi yun kagaya sa atin na from ABC. Sa kanila, medyo, ano na. B. Okay. So, how is it, Beatrice, your assignment? How's your assignment? Very good. You're done with that? What is next? So, yung kwento natin about sa ano niya, sa kanyang nangyari sa kay Beatrice pala. Kasi, nung isang araw, lagay natin dito para makapagkwento tayo ng maigi. Nung isang araw pala, baby, just answer your assignment, please. So, yun. Nung isang araw na ano si Beatrice, may nangyari kasi sa eskwelahan. So, yung ano ko na, hindi ko na i-open kasi nakipag-meeting na yung asawa ko sa director nila. Sorry, I'm watching my pod, Mama. But you have to answer first. Okay, you can have a bit of break. You can watch a bit. Mama, I can take a break. Yes, watch your pod. It's okay. So, yun.
bali nakipag-meeting na yung asawa ko. And supposedly kasama ako doon. And then, kasama sana ako doon. Kaso hindi ako sumama. Dahil nga, is it low bat na? It's low bat na. You should charge it. Charge it please first. You want to eat some gelatin? Okay. Kain muna si Bea. Snacks muna. Kasi kakatapos lang ng math. So, snacks muna si Beatrice. No, 10 snacks. Wait lang, baby. So, ayan. So far, Beatrice can eat. Beatrice is not like that to open. She can eat anything except something with milk. So, yun. Milk. We are avoiding her to eat with milk. Dahil, No milk. yes. Dahil nga sa medyo masilan pa yung tiyan niya. So, we are advised not to give her something with milk. So, the gelatin is okay dahil water-based naman siya. Yun sa mga bata na may mga nalupot-lupot dyan, ibigay nyo lang yung anong gusto nilang pagkain para naman it will help din para sa kanila na ma-harden din yung nila, yung discharge. So, ayan. So, lahat we are trying to give her na kung anong pwede, basta kagusto niyang kainin kasi mahirap din na pagbawalan ng lahat. So, yun. So, yung about sa sa doon sa nangyari sa kay Beatrice, marami kasing nangyayari na medyo, just like before na, madaming pinagdaanan din yung bata. Pero, ko lang din para sa ibang mga nanay, palagi nyo kausapin yung mga anak ninyo. Kasi Beatrice and I always have a conversation before siya matulog. So, before we pray and bago matulog, so, kami ni Beatrice, it's like a storytelling time na nag-uusap talaga kami kung ano nangyayari sa kanya sa school. So, she is telling us almost everything naman. So, ayan, we trained her to tell us kasi mahirap na yon yung bata na walang mapagsabihan. So, they will keep it inside. Tapos, magiging magiging struggle pa yon ng bata in the future kasi hindi siya na-used na magsabi ng kanyang problema sa kanyang parents or someone na malapit sa kanila. So, yon. Tinrain namin si Beatrice na ganyan, na sabihin lahat. Tapos, it's like, you don't force your kid, but it's like, daanin nyo lang sa storytelling. Tapos, number 1, tatanungin nyo sino yung mga kaibigan niya, sino yung naging kalaro niya, kasi doon mo malaman kung yung anak mo ay nakipaghalubilo sa ibang bata. Kasi si Beatrice, madami siyang, actually, she likes to go along with other kids din. Tapos, yun, kahit hindi niya kaedad, kahit matanda sa kanya, nakikipagkaibigan yan. Mabilis siyang makipagkaibigan. Tapos yan, kasi we also teach her na kahit ano pang kulay yan, kahit ano pang yan, yung kaibigan niya sa school nga yung kaklase niya, yung medyo may special nga pero hindi niya yan tinitingnan. So, as long as they can play together naman, tsaka they understand each other, yun, nakipaglaro siya. Wala sa kanya yan na titingnan yung itsura ng nung isang bata. So, yan. At saka, yun nga, palagi yung nagsasabi sa amin yung aming anak at kung ano mang nangyayari sa kanya sa school, talagang like last time na medyo may bullying na nangyari po sa school. So, yun. Ang ginawa ko, ang action na ginawa natin ay in-email ko po yung yung guro niya at saka ko din, nakipag-meeting po kami ng asawa ko sa guro niya. Tapos yun, nagbigay din kami ng mga rekomendasyon kung ano po dapat. Kasi syempre, yung number 1 po kasi ng mga problema ng mga bata ngayon, yung mga nanay, yung mga magulang na wala pong time sa kanilang anak, naghahanap sila ng attention. So through that, nakikita nila sa classmates nila. Tapos kung hindi na sila mapagbigyan ng atensyon ng classmates nila,
inaaway na. So, ganun nangyari kay Beatrice. Kasi ako naging, alert doon sa isang lalaki na kaklase niya na after, medyo, sabi ko, I don't want that my daughter will go beyond that. So, tinigil ko. Sabi ko sa kay Beatrice, huwag ka nang makipaglaro. Tapos, nung sabi ko sa bata na, huwag na makipaglaro kasi it might happen na worse things might happen sa kanya. Tapos sabi ko, huwag ka makipaglaro na doon sa bata. Tapos noon, simula noon, tinutulak na siya ng bata at binubuli siya ng lalaki. Kasi hindi maka-accept nga ng rejection. So yun, ganun ang nangyari. So, tapos, ang maano pa, hindi lang yun basta-basta anak ng isang ordinaryo na mamamayan. Yung nakasalamuha niya. Tapos yun, after niyan, yung bata na yun, nag-undergo na ng help ng psychologist. So yun. So nangyayari naman sa kanya ngayon, yung sa guro niya, meron ding nangyari, pero hindi ko na masyado i-disclose kasi nga nakipag-meeting na yung asawa ko. So we consider it as a closed case na sa kay Beatrice. Basta ang importante lang, palagi niyong kausapin yung anak niyo. And I'm proud of Pedro kasi yung asawa ko, hindi po yan kaya makipag-usap. At saka hindi niya po kaya na makipag ano ba tawag ito? Face-to-face na prangkahan. Hindi niya yung kaya. At dahil nagawa niya, so, I want to congratulate my husband. Nagawa niya yon for the first time. First time mo nagawa yun, Papa? That you have to confront someone? Was it your first time? To confront someone? No, that's what not the first time. But for Beatrice, that was his first time. Ha? After I was sick, yes. After you were sick. So yun, na-confront niya. So I'm happy that he was First confront after getting crazy after getting crazy. No, after not getting crazy. After being a good person. Yes. Before I get upset. Oh, before we see. Oo, pag sa mga nakakilala sa akin, alam niyo kung ako ay napakasupladita, mas maano pa yan pag nag-handle ng situation. Palagi yung nanging-insulto lang yan. As in. So, okay naman. At least kahit pa paano, yung purpose natin sa buhay natin ay gumana. At naging okay naman. So, yun. I'm happy. Yung aking camera ay nag-blurry. Are you enjoying? Hiding. Ayaw kasi ni Beatrice palagi nasa camera. So, you have to respect that. So, yun. After daw kasi before, wala pa siyang sakit, iba yung ugali niyan eh. Alam mo naman yung mga ugali sa Germany. Masyadong rude. At masyadong basta, lahat ng response niya ay magkukuha mo lang is insult. Ganon yun. So, first time siya na na naging mahinahon, very calm, and he were able to explain everything, and he were able to handle the things na kailangang iayusin. So, yeah. At least, actually, grabe yung kaba ko, baka magwala o baka siya ay mahimatay doon. Kasi, syempre, yung sakit niya, diba? So, I'm happy na na-handle niya yan. At saka natapos na din yung issue na yan kasi I don't want that the situation will get worse. Kasi kung hindi mo yan tinapos at hindi mo kinonfront, actually yung nagpatawag pala sa amin ay it's an urgent meeting from the director of the school. Yun, pinatawag. Kasi nag-email yung isa. Alam mo yung isa, pag nag-email yan, yung email ko medyo mahinahon pa, medyo kukuha ka pa ng mga leksyon sa buhay. Yung kanya hindi. Talagang parang kung hindi mo magagawa, hindi ka mag-response sa ganito, maghanap tayo ng ibang parang. Parang ganon. Ganon yung ginawa. Kaya, ang nangyari doon ay yung Beatrice, since ang email ay hindi naman para sa, hindi lang exclusive diretso para sa kanyang guro, nababasa pala ng director ng school. So, lahat ng email ko, na supposedly it's not for everyone, na para dapat sa teacher, nabasa pala ng director. Lahat yun. So, yun.
naging alert na sila sa email ko. Every time may email, binabasa. Tapos actually, natuwa naman ako kasi ginagawa nila ng paraan. Nagagawa sila ng corrective actions para sa mga nangyayari. So, yun. Yung mga bata po ninyo, pag nag-change na po yung attitude, kasi na-alert ako kasi Beatrice got different attitude na. Madali na siyang, madali siyang natakot. Tapos, tinanong ko siya, takot ka ba sa guro mo? Sabi niya, oo. So, ayoko nang ganon kasi yung isa, ganon nangyayari sa kanya sa Germany. So, ayoko na mangyari sa kanya din. So, sabi ko, wala naman akong kinakatakutan nung kasi parang sa atin, di ba? Wala namang ganon. I don't know, sa tempo ko, sa time ko, wala namang ganon. So, siguro lang, nagkataon lang talaga. So, ayan. So, I don't want na kasi kung hindi mo yung tinapos, or maybe it might get worse, di ba? Tapos, yun, lang kasi doon, ang pinaka-issue lang kasi din doon, aside from sa nangyayari sa sulod ng sa loob ng kanyang classroom, yung tinatanong si Beatrice ng mga personal matters. Yun ang ayaw din namin. So, ayoko din kasi na tinitingnan ng anak ko kung gaano kakayaman. Hindi kasi kami ganun. Kung gaano kakayaman o gaano kakahirap. Kasi when it comes to like that kasi, when I was working sa engineering companies, mas ko pa nga yung mga kaibiganin, yung mga security guards, yung mga utility, yung mga naglilinis sa company. Tapos, kasi, I don't know, I feel comfortable sa kanila. So, ayan. So, I don't want that my daughter will look at other people because of what they have, especially money. So, I want them to look at them na mabuting tao. So, yun nangyayari kasi sa kanya, tinatanong siya kung mayaman daw yun. May pera daw siya. Kung mayaman ka ba? Parang ganun. May pera ka ba? So, yung anak ko may pera naman yun sa kanya, sa wallet niya, may pera yan, may savings yan, may lahat yan. Kumbaga, meron na siya. Kumbaga, di ba? Tayong mga nanay, you are working so hard to give so we can give something to our kid. Si Beatrice, halos meron na po lahat yan. So, yung ganun ba? So, but we don't instill that sa kanyang utak na kung ano meron siya. But Beatrice is happy what she can have. And she is satisfied kung ano naman kung ano yung naibibigay namin sa kanya. So, yung mga extra na akala nyo luxury things, hindi po yun hinihingi ng anak namin. Ano lang po yan? Kami po ang nagbibigay. Like for example, yung mga jewelries and one. Kasi marami naman po talaga yung sino pa ba bibigyan, di ba? So, yung mga pinapamana sa kanya, hindi pa po yun sa mga nakikita nyo. Yung parang ganon. So, pero I don't want na ilagay niya ng anak namin sa utak niya. So, I want her to live the simple as much as possible. Yung ganito yung buhay, satisfied. Very good, Beatrice. She finished her jelly. Very good. You want anything else? What do you want more? Nothing more. Okay. So, watch your mama is vlogging. So, yun. Ayaw namin i-instill yan sa kanya kung ano meron ibang tao. Kasi tinanong nga din, mayaman ba yung mama? Sabi ko, hindi, mahirap. Tinanong niya ako dati nung isang araw, Mama, are you rich? Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya sa akin, Mama, do you have money in your pocket? I say yes. And sabi niya, so you are rich. Ganon yung si Beatrice, diba? It doesn't matter kung magkano yung mo sa pera mo, sa wallet mo, as long as you have, rich ka na, diba? Parang ganon. So, as simple as that. Hindi na natin masyadong, pa na, how many millions you have or how many thousands you have. Kasi yung richness naman, depende man na sa iyo. Kung anong yung qualifications ng, paano mo yung i-define yung richness ng isang tao. Hindi naman yun ilang milyon. Daming tao, milyon, but they didn't still consider themselves as rich. So, ganyan, depende yan sa'yo. So, anyway, so yun, mga ganong bagay ba? So, ayaw namin yung ilagay sa utak niya, yung ganyang bagay. So, ang sa amin lang is, we have food, we have place to live, we have a comfortable life, at nabibili naman namin yung mga bagay-bagay. So, okay na kami doon. Yung ganyan. So, yeah.
So, ganun yung nangyari sa kanya. Tapos, sa birthday niya, hindi na namin siya i-celebrate doon kasi nga, avoid na lang din ng mga, certain na mangyayari. So, dito na lang kami sa bahay na i-celebrate namin with her grandparents again. 5 lang kami. So, yun. Maglilista ako mamaya kung ano yung lulutuin ko. Simple lang. Yung makakain namin at that time. Kasi, syempre, di ba, madaming tao nagugutom. Tapos tayo, magluluto tayo ng mga excess. Kasi hindi sila dito mahilig kumain ng mga, the next day ba, kainin pa. Tinatapon ko na yan. So, ako kumakain pa ako minsan. Pero sila dito, ayaw na ng, avoid na rin ng magkakasakit kung anong makukuha mo dun sa mga old na food. Baka magka-cause pa ng sakit. So, anyway, so that's how we avoid sickness as much as possible. Tapos yun, yung ganyan. So, when it comes sa na-close na yung issue dun sa teacher niya. So, at as long as, kasi inaantay ko lang dun dati kasi, na nag-email ako, is sana mag-sorry naman siya sa nangyari. Pero hindi siya nag-sorry nung time na yun. So, parang pa din ako. Parang, ang taas ba ng nila? Ng pride nila. So, yun. So, nag-sorry siya. Sa asawa ko at pati yung director, nag-sorry din nung nakipag-meeting. Yun. Tapos, kasi hindi ako mahilig. Itong tandaan nyo ha. Akala nyo napakamalita ko. Pero sa isa lang po ang masisigurado ko sa inyo, hindi po ako, I'm not the one who make the first move na magagalit yung isang tao sa akin. Sila yung gumagawa ng sarili nila na issue para magalit din sila sa'yo. Parang ako, hindi talaga ako nangunguna. Ayokong pangunahan. So, pag mayroon akong nakaaway, hindi po ako ang unang gumawa ng issue. Yun lang yun. Tapos yan. Pero pag nagawa na ako, ginawan-gawan mo ako ng issue, doon tayo magkabangga. So, hindi ako nangunguna. Hindi talaga. Pero sabi na, paano pa suplada ganito? No. Review mo kung sino man yung nakakilala sa akin. I-assess mo yung sarili mo. Bakit ka nagagalit sa akin? But one thing for sure, hindi po ako ang unang gumagawa ng ikakagalit mo. Hindi ko. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong issue about me. Tsaka, yun. Bakit ka nagagalit sa akin? Pero ako, wala akong pakialam. Hindi naman kilos, di ba? So, anyway, ganyan lang. Tapos, ang dami nga yan dyan. Sobrang bait-bait. Palagi pang nasa simbahan. Pero, alam mo na, yung mga nagawa nila sa kanilang kapwa-tao ay hindi makain ng isang aso. So, yun lang. Tapos, claim nila na napakabait sila. So, I don't know. God knows sa mga taong ganyan. So, some people might hate me. Maybe because, yung, do you want to be like you? Or do you want to have what you have? Or, they cannot please you. Ganun lang naman yun. Sa akin kasi, I think ganyan ang nangyayari. Sa akin, more on, hindi nila ako nagpi-please. Kasi, di ba? Hindi mo naman kailangan i-please ng isang tao. Kung gusto ka, yun kahit ano pa. Di ba? So, ganyan. So, ang hirap kaya mamuhay na piniplease mo lahat ng tao. At saka, ang hirap din mamuhay na piniplease mo so you are not the real you, di ba? So, parang you're trying to fake yourself para lang magustuhan ka ng ibang tao. Hindi pa mahirap yun. Parang hirap nun. Ako kasi, I'm so comfortable with myself. What I am, what I said, is really based on how I felt. Hindi yun dahil sa gusto ko i-please yung ibang tao. Hindi ganyan. So, just like here, manonood sila, tapos, yeah, you're watching because you're curious, or they're only waiting for someone, this and that, na may mangyayari. So, huwag masyadong magantay. Baka mauna pa kayo. My God. So, yan. Wala lang. Be a good, person. Na, as long as hindi naman kayo inuunahan, di ba? Pero ako ganun ako. Pag hindi ako inuunahan, wala talaga akong pakialam. Pero pag inunahan mo ako, hindi na ako magpapautang. Ganun siya. Pero nauutangan ako.
6 digit. So, natin na i-discuss yan. 6 digit. My God. So, anyway. Yeah. So, ganyan yung nangyayari kay Beatrice. So, at least, I hope na mga nanay dyan, you have to talk to your children often. At saka talagang sisirin nyo. Kasi yung i-ano nyo talaga kung sino yung kaibigan, anong ginagawa, saan naglaro, yung mga ganyang bagay. Para malaman nyo lahat. Tapos, idaan nyo, huwag nyong pagalitan yung bata. Kasi once pagalitan yung bata, matatakot na yung sabihin sa inyo. Yung ganun. So, idaan nyo lang in a nice way. Paano nyo malaman? Ikaw sa nanay, alam nyo naman yung paano yung tactics. Paano mo mapa-amin yung anak mo. Diba? So, ganyan. So, ganun yung nangyari sa kay Bea about the bullying. I-ano nyo kaagad. I-address. Tapos, about doon sa teacher. I-address nyo kaagad. Huwag nyo nang antayin. Kasi ayong magsasuffer yung anak po ninyo. So, yan. I will list some of the, mga gagawin ko. At saka kung ano pong lulutuin ko bukas. Bukas. Yes, bukas na i-prepare ko na yung mga desserts. Tapos, konti lang naman. Kasi 5 lang naman kami dito. So, ganyan. Magluluto tayo. Pero isa lang naman yung request ni Beatrice. Cupcakes with strawberry on top. Ano lang yung request? Yan lang yung request ng bata. Wala siyang request na iba. So, makikita mo talaga, di ba? Na hindi naman kailangan pa bongga-bongga. What is important is yung maging happy yung anak mo. Yan lang yung importante. I want to show you, meron kaming yung gift namin kay Beatrice for this coming birthday niya. Gusto ko sana ibigay in advance kasi gusto ko yung may suotan niya on her birthday. Pero ang hirap po ng pasuot sa kanya. Last night, tinry ko po na tanggalin yung earrings niya. Pero every time na tinatanggal ko, hinahawakan niya yung tinga niya. Kasi gusto nga niya pareho sa akin. So, dito. Tapos, last night, last attempt ko is yung gumising siya, tsaka tumingin siya ng galit na tingin sa akin. So, hindi ko na itinuloy. Baka magwala pa at 3 AM. Tinatry ko talaga itanggalin yung niya. So, we bought her this one. Ito yung pinaka-gift talaga namin sa kanya. This time, she will receive the smallest gift sa birthday niya. Yan. But, this is also an investment. So, okay lang yun. So, we bought her a 19 karat Portuguese gold. So, Portugal pala, yung gold dito, standard nila is 19K. 19 karat. So, ang 19 karat, gold from Portugal is 19 carats. So, 19 carats na 19.2 carats actually. So, 80% po yung gold and then 20% are other metals. 19 carat means 75% pure gold and 25% alloys. So, yun yung different materials. So, this is the 19.2 carat na Portuguese gold. This one is 21 karat. This one is 18 carats. Tapos, this one is 21. Ito yung gift. May isa pa kaming gift sa kanya. Alam mo kasi si Beatrice, na last time, gusto niya yung parang ilaw, na parang sa discotheque. Kasi gusto niya yung minsan sa loob ng niya, ng bedroom niya. Ginagawa niya yung drawings about the planets. Tapos gusto niya yung parang stars na umiikot, na parang nagbi-blink-blink. So yun, may binili kami para sa kanya. Diba simpleng bagay na natuwa naman yung matutuwa yun sigurado. So ito, binilihan siya namin ng disco light. Yan. Pwede niya ihang sa wall, pwede niya lagay sa table niya. Ano naman to, battery operated, at pwede din siya i-direct sa saksakan. So may saksakan naman siya doon. So ayan. Masaya lang, wala lang. Binibigyan na namin kung anong gusto niya. Nakakatawa naman. Di ba hindi naman mahal to? Mura lang naman yan. So this one is okay. Pero at least, this one is a part of investment naman siya. Kasi, mas maigi na ito yung bibigay kaysa yung mga toys.
na hindi naman yun panghabang buhay. Yun ito. Panghabang buhay kasi. Nag-gift natin sa kanya. So, ayan. Tapos, yeah. For now, ito lang muna yung gift natin. Tapos, yun. Ganyan na yung birthday dito. Hindi naman tayo magpabunga-bunga ng pagkain. Pabunga-pagkain, tapos wala naman kakain. Ayan. Yan yung gift natin.